umabot sa 10 po ang patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani. Pawang magkakaanak po ang mga biktima. Lumipad daw ang biktima sa kanilang farm sa mataas na bahagi ng burol para sana makaiwas sa baha. Pero gumuho ang lupa sa katabing bundok at natabunan po ang mga biktima. Nagpapatuloy pang paghahanap sa 1 taong gulang na hinihinalang natabunan din sa landslide. Hindi bababa sa 3 nasawi sa baha naman po sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Rumagasa ang baha sa bahay ng mga residente na nasa Bukirin. Ayon sa Philippine Army, hindi bababa sa 9 ang pinaghahanap sa buong Sarangani at Davao Occidental. Sa ilang pang balita, inimbestigahan po naman ng DepEd ang pagkamatay ng isang grade 4 student sa Cavite matapos nga pong uminom ng pampapurga. Kwento po ng mga kaanak ng batang si Rex, July 2 nang umuwi ang biktima na nanghihin at nagsusuka. Dumaing din ito ng kanyang pananakit ng tiyan. Siya isinugod sa ospital pero namatay din kinalaunan. Ikinabigla po ng pamilya ang pagkamatay ni Rex lalo pat malakas ang bata bago pinurga. Sa paunang informasyon na nakala po ng DepEd, infeksyon na nagdulot ng septic shock ang kinamatay po ng batang si Rex. Meron ng koordinasyon sa City Health Office sa ginawa pong deworming activity ng paaralan. Meron daw pong koordinasyon doon sa City Health Office. Ilan po sa mga pinurga rin daw ang sumama ang pakiramdam. Samantala, humingi naman po ng paumanhin ng isang konsehal sa Calambas sa Laguna kaugnay ng paggamit ng wangwang ng kanyang police escorts. Nakuhanan sa video ang nasabing insidente. Ayos ah. Sakay nga po ng puting van ang konsehal na si Arvin Mangya. Habang may 2 police escort. Hari na hari talagang datingan dito sa video. Konsehal pa lang yan. Konsehal pa lang to ha. Ayon nga po kay Mangyat, nagawa niya lamang ito sa kanyang pagmamadali. Patungo po sa dadaluhang sesyon sa Kapitolyo ng Laguna sa bayan ng Santa Cruz. Matatandaang noong 2024 nang muling ipinagbawal nga po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paggamit ng wangwang ng mga opisyales ng gobyerno. Ayos. Ayun, paano pa kaya kung ito mga kapatid ay konsehal pa lang ito? Oo, the blessed ang tawag dyan ang mga pinagpala. Paano po kapag naging vice mayor kaya ito? O naging mayor, o naging governor, o naging congressman. Napakaganda, Ted Filon. Meron silang isang, public official na mapaumanhin. Mahilig humingi ng sorry. Humingi nga naman ng sorry. Sorry po. Naminsala po naman daw ang buhawi sa ilang lugar sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro kasabay pa rin po ng ulang dala ng habagat. Kabilang po sa naapektuhan ang barangay Kasage. Nagiba tumumba ang bahagi po ng isang manukan. May ilang mga puno po na nabunot ho naman at mayroong mga naputulan po ng sanga. Sa drone video kita nga po ring halos maubos ang bubong ng isang bahay. Sa kabuuan, 1 ang sugatan habang 17 bahay at 2 manukan ang nasira ng buhawi. Higit 10 ang arestado sa inihinalang drug den sa loob po ng isang bar. Diyan naman po yan sa Davao City. Kalaboso ang DJ na nagbenta ng ecstasy sa PIDEA agent na nagpanggap naman po na isang buyer. Arestado rin ang 10 iba pa kabilang ang may-ari ng bar. Nasabat po sa kanila ang 255,000 pesos na halaga ng ecstasy. Gayon din po ang marijuana vape at iba pang drug paraphernalia. Mahaharap po sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.